Ang tawag doon sa portion na yun the narration. Ngayon, eto, dahilan sa focus sa consecration, ang naging pinakamahalaga doon ay yung words of consecration. Ayun. Sapagat yung buong narration na yan, alam mo pinakapuso. Abay di yung sinabi ni Jesus na ngayon ay sinasabi ng pari na ang paliwanag ay kapag binigkas na yon, nagaganap yung himala, yung hiwaga. Ang tinapay ay nagiging kanyang katawan sapagat sinabi, ito ang aking katawan. At yung alak ay hindi na alak na lamang. Nangyayari yung himala, ang alak ay nagiging dugo ni Kristo sapagkat sinabi yun. Kung kaya yung words of consecration ay formula of the miracle. Yun ang naging pag-unawa at yun din ang naging pag-unawa natin. Kung kaya tayo sa theology natin of the Eucharist gave birth to a word in the dictionary, focus, focus, na ibig sabihin ay minagic mo. Yung wala, bigla mong pinalitaw, naroon, hocus pocus. Saan ang galing? Hoc est enim corpus meum. Yung salitang hocus pocus ay corruption ng words of consecration. Bakit iyon ang tingin? Paano nangyari ng isang pari? Sapagat sinabi niya yung mga katagang ito, ay yung tinapay ay nagiging. Yung ba yung kapangyarihan? Ayun, mga kapatid ko pare, tayo'y bunga pa ng ating teolohiya. Kung paano yung teolohiya bahagi ng buhay at lumalawig, merong dating teolohiya na siya ngayon. Kaya ito, ang buong paliwanag na ito'y nayayanig kapag ang tanong ay binitawan, sino ba ang nagbabago sa tinapay upang ito'y maging katawan ni Kristo? Ito ba yung pare sa kanyang binibigkas na kataga? Sagot, hindi. Ang mismong liturhiya ang sa atin ay ipinapaliwanag doon sa epiklesis na bago isalaysay yung nangyari sa huling hapunan, yung dating paglalagay ng pari ng kanyang kamay sa ibabaw ng tinapay at alak. Epikaleo, sino ang kanyang tinatawagan? Father, sent down your Holy Spirit to do what? To be a tourist here in San Pablo? No. To change this bread and wine into the body and blood of Christ. Napakalinaw. Dasal ng Santa Iglesia, ang Espiritu Santo, ang tanging kapangyarihan. Diyos ang tanging makagagawa na ang tinapay ay maging si Kristo. Hindi yun kagagawa ng sino man tao. Sino man tao magsabing gawa niya yun, ay magikero. Bakit? Sapagat ang paglikha ay gawa ng Diyos. Ang bagong paglikha ay gawa ng Diyos. Ang pagliligtas ay gawa ng Diyos. Si Kristong sumasa atin, Diyos lamang ang makagagawa niyan. Na si Kristo'y magpakita sa anyo ng tinapay at alak, ipiltangin Diyos ang makagagawa. Wala sino man sa ating tao at hindi tayo bilang pari. Ayun yun eh. Inaamin natin. Nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Ang kapangyarihan ng Diyos from the beginning up to the end of time ay the dunamis. Sino yung power? Dunamis. Espiritu Santo. Ano ang pare? Naku, iyan po ang minsan ay may papaliwanag akong ganito sa rekoleksyon ng mga pare. Isang pare sa harap ang nakasabi, sino ngayon ako? Ano ang ginagawa ko? Ayun. Ganoon na lamang na sentro ang kahulugan ng kanyang pagkapare sa pagbigkas nung tinatawag na words of consecration. Itong kapatid ko parang nawala. Ako pala wala nang ginagawa. Ayun, nagkaroon pa ngayon ng inggitan siya at ng Espiritu Santo. Ano ang ginagawa ng pare? Na siya ngayon, sa pangalan ni Kristo at sa pangalan ng Santa Iglesia, una, siya ang humihiling sa Espiritu Santo. Sino makahiling sa Espiritu Santo? Sino ba pagsasabi natin makapag-uutos
Espiritu Santo. Sapagkat sa totoo lamang, yung presider na nagtalaga na magkaroon ng misa at ngayon ay misa na at siya ngayon, pag sinabi niyang, sit down please, the Father will listen and the Spirit will come down. Anong hinahanap natin? Sino ako? Ano ang ginagawa ko? Kung hindi ako ang nag-change, kung hindi ako nagtatransubstantiate noong tinapay at alak, kung hindi ako nagtatransform, ako'y taga-salaysay lamang nung nangyari noon. Eh sino ako maliban sa taga-salaysay? Ako yung itinalaga upang kumatawan sa Santa Iglesia kay Kristo. Kung kaya't ngayon, sa pangalan ni Kristo, ang Ama, ang yung nagsasabing, Father sent down the Holy Spirit, si Kristo yun. At ako ngayon, ang tinig ni Kristo. Sino yung nagmamakaawa sa isang banda na nakikiusap, Ama, ipadala mo? Sino ngayon ang nakikiusap, Ama, ipadala mo? Ang Santa Iglesia. Kaya doon sa Epiclesis, yung function ng pare, yung kaniyang in nomine Ecclesiae, in nomine Christi, yun ay kita-kita. Sino yung kailangan po namin? Kailangan namin si Kristo sa banal na Eucharistia. Ama, ipadala mo po ang Espiritu. Yun ang tinig ng Santa Iglesia sa pare. Sino ang hindi matatanggihan ng Ama? Yung anak. At yung anak ang nagsasalita ngayon sa pamamagitan ng pare. I am moving. I am inviting you to take this very, very clearly sapagkat ito. Bakit? At nang ma-engage kayo at ma-involve. At nang yung Epiclesis ay hindi ninyo gagawin na padalos-dalos. Kung hindi, ikaw muna ay hihinga ng malalim, pipikit. Saka mo ngayon babagisin, Father, send down. Do it with all the consciousness you have. Yun ang ibig ko sabihin ng presiding. Kaakibat ang kamalayan. At yung intensyon ay malinaw na malinaw. Sapagkat sinabi mo, sapagkat hindi tinatanggihan. Ang Espiritu ngayon, yung isinalaysay mo, yun ngayon ang ginawa ng Espiritu Santo. Yung sinabi ni Jesus noon, nangyari uli ngayon dito, na ito'y hindi tinapay lang, ito'y katawan niya. Nasa makatuwid, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, naririto si Jesus, sakramental, sa tinapay at alak. Yun ang nangyari. Ngayon, tanong, okay na ba? Tapos na? O hindi ba? Presence is only a means to an end. Presence is not the end. Ano ibig sabihin nun? Ang